Lumapit si Jiang Chen kay Go Kaixin, inilagay ang kamay sa kanyang bibig at nagsimulang bumulong, humihiling sa kanya na mangyaring magtiwala sa kanya. Nagsimulang tumingin si Go Kaixin sa lupa at nanatiling tahimik na nakikinig. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya kay Xiao Yuanshan at sa matahimik na tingin ay nagpa siya na magtiwala sa kanya at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya ang kanyang nalalaman. Nang makita ito, si Jiang Chen na nasa likuran niya ay hindi maiwasang mapangiti. Nang makitang si Go Kaixin ay nagbigay ng pahintulot kay Jiang Chen para sa isang deathmatch laban kay Xiao Beihan. Nagsimulang ituro ni Duan Feng ang langit gamit ang kanyang daliri, dahilan upang magsimula itong maglabas ng malakas na enerhiya. Sa isang determinadong hitsura ay nagpa siyang bumuo ng isang platform ng labanan. Sina Xiao Beihan, Xiao Yuanshan, Go Kaixin at Jiang Chen ay tumayo ng hindi gumagalaw, at hindi nagtagal, isang maliit na isla ang bumangon mula sa dagat at nagsimulang lumipad hanggang sa mapwesto ito sa gitna nila. Ginamit muli ni Duan Feng ang kanyang kapangyarihan dahilan upang lumitaw ang isang hadlang. Tanging sina Xiao Beihan at Jiang Chen lamang ang maaaring makapasok na pumipigil sa sinuman na makagambala. Ang mayabang na si Xiao Beihan ay bumaba sa battle platform na may ngiti na puno ng kumpiyansa. Sabik siyang magsimula na ang laban upang maturuan niya ng magandang aral si Jiang Chen. Noong huling beses na nanalo siya sa tulong ng Nine Miasma Wings, ngunit sa pagkakataong ito makikita ng lahat kung paano siya matatalo, kasabay nito, may nagsimulang tumama sa harang, ngunit ang mga pag-atake ay walang silbi. Ang taong ito ay walang iba kundi si Ji Gang. Binunot niya ang kanyang espada at nagsimulang maglunsad ng malalakas na pag-atake na may layuning makalusot sa hadlang. Galit na galit siya at inutusan si Jiang Chen na huwag lumahok sa laban. Hindi niya naiintindihan kung paano ito pinahihintulutan ni Go Kaixin. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakasala dahil kung hindi niya pinayagan si Jiang Chen na makapasok sa Prodigy Camp, wala sa mga ito ang mangyayari. Nang makita ang kanyang pag-uugali, medyo nataranta ang tiyahin. Sinubukan niyang aliwin siya sa pagsasabing ang master ay hindi isang taong gumawa ng mga pagpili nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Hinugot ni Go Kaixin ang espada, at habang hawak ito ng magkabilang kamay, sinimulan niyang ituro ang talam sa langit, na naging dahilan upang magsimula itong maglabas ng matinding ginintoang enerhiya. Hiniling niya kay Jiang Chen na tandaan na ang Heaven-Splitting Blade ay ang espada ng lakas ng loob. Kailangan niyang manalo sa laban at para magawa ito, kailangan niyang kumilos ng walang iniisip at hayaan ang sarili na gabayan ng kanyang puso. Nagsimulang pagmasdan ni Jiang Chen ang espada nang may pagtataka at tumahimik. Inilapit ni Go Kaixin ang espada sa kanyang mukha, at sa isang agresibong tingin, hiniling niya sa kanya na magmasid ng mabuti. Ginamit niya ang pamamaraan na tinatawag na Heaven-Splitting Blade at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, naglunsad ng isang malakas na hiwa patungo kay Xiao Yuanshan at nagsimula itong lumapit sa kanya sa napakabilis na bilis. Nang makitang umatake si Go Kaixin, nagpasya siyang huwag tumango at binunot ang kanyang espada, nagsimulang itutok ang talam sa langit, kinuyam ng mahigpit ang isa pa niyang kamao at ginamit ang kakayahan na tinatawag na all defenses na nagsimulang maglabas ng matindi at malakas na pulang enerhiya ang kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala na iniisip ng matanda na may anumang epekto ang kanyang atake. Nagsimulang tumingala si Duan Feng at nang masaksihan niya ito, hindi niya maiwasang mapawisan at magpanik. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kalituhan dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari at naisip na ito ay walang kabuluhan dahil pareho silang pumayag na mag-away sina Jiang Chen at Xiao Beihan. Naghanda si Xiao Yuanshan na ipagtanggol ang sarili mula sa pag-atake, ngunit sa kanyang sorpresa ay hindi nakadirekta sa kanya ang pag-atake, dahil dumaan ito ng napakabilis sa gilid, na iniwan siya sa pagkabigla at medyo nalilito. Ang pag-atake ay nagsimulang gumalaw ng mabilis patungo sa kalangitan, hanggang sa ilang segundo ang lumipas ay tumama ito sa isang hadlang na nasa kalangitan, na naging sanhi ng pagkawatak-watak nito. Ang katotohanan ay ang nakatago sa hadlang na ito ay isang higanteng dragon. Ang pag-atake ni Go Kaixin ay tumama sa dragon, pinutol ang buntot nito sa kalahati, ang mga mata ng dragon ay nagsimulang lumiwanag, at sa isang nakamamatay na tingin,
nagsimula itong tumitig kay Gu Kaixin. Si Xiao Yuanshan ay nagsimulang tumingala sa langit at nakita kung paano bumagsak ang buntot ng dragon sa lupa. Ang dragon ay nagsimulang maglaho sa isang bitak at may hitsura na puno ng puot na tinawag na Gu Kaixin Bastard at nagpa siya itong bumalik para sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang magsara ang crack at tuluyang nawala ang dragon. Sinimulang tingnan ni Duan Feng ang bitak at nagulat siya dahil ang dragon na ito ay tinawag na Black Dragon na nakatira sa ilalim ng Yangtze River. Napakadelikado, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa tunggalian at si Gu Kaixin lang ang nakadama ng presensya nito. Ipinatong niya ang kanyang espada sa kanyang balikat, at sa isang kalmadong tingin ay ipinakita na ang dragon na ito ay nagsisikap na magkaroon ng pagkakataon na makuha ang 9 miasma wings. Batay sa antas ng cultivation nito, ito ay dapat nasa mid-stage ng 8th awakening. Napuno ng pagtataka ang mga mata ni Xiao Yuanshan nang makitang ang matandang Gu Kaixin ay talagang sanay. Si Gu Kaixin, na nakapatong ang espada sa kanyang balikat, ay tumalikod, pumikit, at nagsimulang tumawa ng taimtim. Tinanong si Jiang Chen kung hindi kahangahangang makita ang master na humahawak ng espada sa unang pagkakataon. Lumapit sa kanya si Jiang Chen, na ikayam ang dalawang kamao, at humanga. Nang makita ito, tinanong siya ni Gu Kaixin kung may natutunan siya. Nagsimulang ngumiti si Jiang Chen at may hitsurang puno ng kumpiyansa, iniunat ang kanyang kamay patungo sa lupa, na lumilitaw ang berdeng enerhiya. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at nagpas siyang hiramin ang espada ni Uncle Jigang. Isang ugat ang lumitaw kay Uncle Jigang, na medyo nalilito, na iniabot ang espada, dahilan upang ang ugat ay bumalat dito. Hiniram ni Jiang Chen ang kanyang espada, sinimulan itong pagmasdan at hindi maiwasang mapangiti. Si Gu Kaixin, na nasa likuran niya, ay medyo nalilito at may pagtataka na tingin ay nagtanong kung bakit ayaw niyang gamitin ang espada ng kanyang master at kung bakit niya hiniram ang espada ni Jigang, na sinagot ni Jiang Chen na sa lalong madaling panahon ay mauunawaan niya kung bakit. Tumalon siya, sumakay sa platform ng labanan at nagpas siyang gamitin ang espada tulad ng kanyang master upang magmukhang cool. Si Gu Kaixin na nanunood ng lahat ng ito ay naisip na siya ay isang kakaibang bata. Bumaba si Hong Yao sa isla at nabigla, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, dahil hindi niya alam kung paano ito pinahihintulutan ng master. Ayon sa kanya ito ay katumbas ng pagpapadala kay Jiang Chen sa kamatayan. Naalala niya na si Jiang Wuzhen ay tumatanggap ng mga benepisyo at nakitang wala pa rin siyang nagawa. Nagsimula siyang magtaka kung anong uri siya ng invincible. Hindi niya ito papayag ang mangyari kaya nagpasya siyang ilayo si Jiang Chen dito. Si Gu Kaixin, na nagmamasid kay Jiang Chen, ay nanatiling tahimik sa pag-iisip. Si Hong Yao ay nagpasya makialam. Ngunit sa sandaling iyon, huminto ang kanyang katawan at nawalan siya ng kontrol. Medyo nalilito siya dahil ngayon ay hindi na siya makagalaw. Nag-cross arm si Gu Kaixin at may taos-pusong tingin na ipinaliwanag na sa arena ng buhay at kamatayan na ito. Tanging sina Jiang Chen at Xiao Beihan lang ang makapasok. Alam niyang malakas si Jiang Chen, kaya lang hindi pa niya naipapakita ang kanyang kapangyarihan. Nang marinig ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng panghihinayang. Ang isang enerhiya ay maaaring ilayo ang lahat maliban sa dalawang tao. Ito ang tunay na kapangyarihan ng isang invincible na nilalang. Naalala niya ngayon lang siya nagsalita ng masama tungkol sa kanya. Sa mahinaong boses, ipinaliwanag sa kanya ni Gu Kaixin na ayaw ni Jiang Wuzhen na mag-udyok ng digmaan at ayaw niyang makita ang Jiangnan na naguguho. Lumingon si Hong Yao sa kanya at may pagtataka na tingin. Tinanong niya kung kinakailangan bang isakripisyo ang buhay ni Jiang Chen para sa ikabubuti ng iba. Lumingon sa kanya si Gu Kaixin at ipinaliwanag sa matahimik na tingin na hindi mamamatay si Jiang Chen dahil tinuruan lang niya ito kung paano gamitin ang Heaven-Splitting Blade. Nang marinig ito, naiwan si Hong Yao sa pagkabigla at hindi makapagsalita sa parehong oras. Hindi niya alam kung nagbibiro ang master. Sa parehong oras, sa arena ng labanan, parehong bumunot ng kanilang mga espada at si Xiao Beihan ay nagsimulang tumawa ng malakas. Iniisip na ang matanda ay baliw kung naniniwala siya na ang paggamit ng Heaven-Splitting Blade ay isang bagay na maaaring matutunan sa isang sulyap. Tinatawag na basura si Jiang Chen. Ang panunuya ni Xiao Beihan ay hindi nakaapekto kay Jiang Chen.
na mahigpit na humawak sa espada at habang napapalibutan ito ng ginintoang enerhiya, nagsimula siyang magpakita ng kumpiyansa ng ngiti at nagpas siyang turuan siya kung siya ba ay basura, na ikayam ng mahigpit ni Xiao Beihan ang kanyang kamao at nagsimulang magbuga ng nakasusuklam na enerhiya ang kanyang katawan. Gusto niyang makita kung may lakas siya ng loob na lumaban sa kanya nang hindi gumagamit ng 9 miasma wings. Pinagmamasdan din ito ni Bai Feng at Jiang Weshuang. Tinanong siya ni Bai Feng ng kanyang opinyon kung sino ang mananalo, na may hindi tiyak na tingin ay sumagot siya na kung ginamit ni Jiang Chen ang poisonous mist, kung gayon siya ang mananalo. Nagsimulang uminit ang tensyon sa atmosfera at pinaalalahanan siya ni Bai Feng na ayon sa mga patakaran, hindi pinapayagan si Jiang Chen na gamitin ito. Ipinaliwanag ni Jiang Weshuang na siya ay mamamatay dahil si Xiao Beihan ay nakaranas ng pagkatalo at nakabangon at nakatutok ang kanyang puso sa martial arts, na naging mas malakas kaysa dati. Si Xiao Beihan ay nagsimulang tumingin kay Jiang Chen na may titig na puno ng puot at ang espada ay nagsimulang maglabas ng berdeng enerhiya. Ang espadang hawak niya ay nasa ika-20 na ranggo sa listahan ng mga banal na sandata ng Grain Sea na tinatawag na Moon Soul. Inilapit ni Jiang Chen ang espada sa kanyang mukha at nagpatibay ng isang nakakasakit na tindig. Sinimulang ituro ni Xiao Beihan ang espada kay Jiang Chen at nakangiting pinuri siya sa pagkakaroon ng inisyatiba. Sa kanyang putol na espada, ang pagkamatay sa ilalim ng kapangyarihan ng Moon Soul ay magiging isang karangalan para sa kanya. Sinimulan siyang tingnan ni Jiang Chen at nakangiting hiniling sa kanya na huminto na sa pagsasalita. Pagkatapos ay itinaas niya ang espada sa langit at nagsimula itong maglabas ng lilang enerhiya. Inilagay niya ang kanyang isa pang kamay sa harap at hiniling kay Gu Kaixin na bantayan siyang mabuti at subukang itama siya kung mayroon siyang anumang mga pagkakamali. Ginamit niya ang teknik na Heaven-Splitting Blade na tinatawag na Blade of Humanity at gamit ang lahat ng kanyang lakas ay naglunsad siya ng isang malakas na hiwa patungo kay Xiao Beihan, na naging dahilan upang siya ay maging alerto at mabigla sa parehong oras. Ang lakas ng pag-atake ay napakalakas na ang iba ay nagsimulang takpan ang kanilang mga mukha ng kanilang mga braso at ipinikit ang kanilang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ito o kung bakit masakit ang kanilang mga mata. Sa sandaling yun, nagpakita si Hong Yao at gamit ang kanyang kapangyarihan, lumikha ng pulang hadlang sa kanilang paligid at inutusan ang mga taong may mahinang kaluluwa na ipikit ang kanilang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang maliit na si Jiang Chen ay may napakalaking kapangyarihan. Napuno ng pagtataka ang mga mata ni Gu Kaixin at hindi niya maiwasang mabigla. Hindi siya makapaniwala na talagang natutunan ito ni Jiang Chen. Bagamat maaari lamang nitong atakehin ang kaluluwa at kamalayan, bago pa matamaan ang pag-atake, tumpak na iniwas ni Xiao Beihan ang espada at pinalihis ang pag-atake ng walang labis na pagsisikap, nagsimula siyang makaramdam ng pananabik at ngiting tinutuya siya na nagtatanong kung ito ba ang sikat na Heaven-Splitting Blade na matagal na niyang pinag-uusapan, ayon sa kanya wala itong kakayahan. Nang makita na ang pag-atake ay maaaring targetin ang kaluluwa, ipinahayag niya na ang pamilya Xiao ay kinikilala para sa makapangyarihang kaluluwa nito. Mahigpit niyang hinawakan ang espada, itinaas ito sa langit, dahilan upang lumitaw ang isang gintong buwan sa kanyang likuran. Ginamit niya ang kakayahan na tinatawag na Star Moon Slash at naglunsad ng malakas na pag-atake kay Jiang Chen. Sinimulan niyang linisin ang talam ng espada at hindi napigil ang tumawa. Nagpatibay siya ng depensibong paninindigan at ipinahayag na ang unang pag-atake ay pagsubok lamang. Ang pangalawang pag-atake ay ang makapangyarihan, hinawakan niya ng mahigpit ang espada at sa tinging puno ng puot ay ipinahayag na ang pag-ataking ito ay hindi nakatutok sa kaluluwa. Ginamit ni Jiang Chen ang pamamaraan na tinatawag na Blade of Earth, naglunsad siya ng isang malakas na hiwa patungo kay Xiao Beihan at walang kahirap-hirap nitong pinutol ang buwan sa kalahati. Sa proseso, nasugatan din ito si Xiao Beihan na nagsimulang duguan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka dahil hindi niya alam kung paano ito naging posible.